mga kapatid. Sabi po dito na Tito Dos Lucy na nagtuturo sa atin na matapos itakwil na ngayon po ay sapat na mga kababaihan para i-promote po yung tinatawag na End It Now. Ang End It Now po ay tungkol po sa abuse. Abuse po na bagamat hindi tayo physical na tinatamaan o nasasaktan, may mga ibang klase po ng abuse kahit po sa pananalita natin. Sa pananalita o sa marami po kasing klase ng abuse, at kahit po sa loob ng mga simbahan, hindi lamang po sa loob ng Seventh-day Adventist Church ay may nangyayaring mga abuse. Hindi lamang po ito nangyayari sa atin, sa lahat po ng sekta, sa lahat po ng mga simbahan may nangyayaring mga abuse. So ngayon po, na araw ngayon ng mga kababaihan, tayo po ay maging masaya tayo na ipinagdiriwang ng buong mundo ng Seventh-day Adventist ang araw na to para po tayo ay mabigyan ng warning at magkaroon po tayo ng idea kung ano yung tinatawag na abuse. Sa ating pong Sabbath School ay bibigay ko na po ang part ng bawat isa. Ang nagpaawi po sa atin ay ang Mindes sister, si Mayan at si Marie. Ang ating pong opening song ay Ang Buhay na Sabadong Eskwela. Ang opening prayer po ay pagkakalob ni Sister Amiel Bula. Ang ating musical offering ay si Sister Labi Mondihar. Ang special feature ay si Sister Nicole. Ang mission story po ay bibigay sa atin ni Sis Yan Kalinisan. At ang ating pong yung ating pong care group time, yung pong pag-check natin ng attendance, yung pagbibigay natin ng offering, at yung pong lesson review ay bawat care group. Pero parang sa ngayon po, isang care group na lang po tayo, magsama-sama na lang po tayo. At ang closing prayer, closing song po ay I Will Go. Ang closing prayer naman po ay pagkakaloob ni Sister Rosana Elcano. Yan lamang po at ibibigay ko at awitin na po natin ang ating opening song. Maraming salamat po at happy Sabbath po ulit. Let us all stand for our opening song. Buhay na Sabadong Eskwela. Nagliwanag ang paaralan sa Sabado ng
ginabayang Panginoon. Salamat po sa pagprotekta sa amin at naway ikaw po ang manguna sa amin sa bawat isa at sa mga participant po sa sabat na ito hanggang sa maghapon, Panginoon. Panginoon, patnubayan niyo po ang papunta pa lamang po dito sa bahay simbahan. Patawarin po kami sa aming pagkukulang pagkakasala. Ito lamang po ang samot hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Let's pray.
Ama namin makapangyarihan sa lahat, magpasalamat umagang ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Nawa Ama, kami po inyo pong puspusan ng inyo pong banal na Espiritu. Open our hearts, open our minds, open our ears. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Magandang umaga po sa ating lahat at happy Sabbath. Salamat po sa napakagandang diwa po ng awit. Diba? Ang ating dakilang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mahal po ba tayo ng Diyos? Amen. Mahal ba natin siya? Yes. Okay, so in terms of pagmamahal, ang ating Diyos merong pinagkaloob sa atin na expression ng pagmamahal sa ating kapwa na naging gift niya sa Garden of Eden. Ano yun po yung gift ni God sa Garden of Eden na expression din natin ng ating pagmamahal? Yung pagkakaroon ng husband and wife. Diba? Sa Garden of Eden, doon nagkaroon ng unang husband and wife, si Adan at si Eva. Although hindi sinabi talaga na nagkaroon ng wedding, pero doon makikita natin na nagkaroon ng pagkakaisa si Adan at si Eva. Ngayon po, buksan po natin ang ating pong Biblia sa may Ephesians 5 verse 22. So dito po, meron pong sinasabi dito tungkol po sa mga wife. Bakit po wife? Kasi po, di ba, tungkol po tayo ngayon sa mga kababaihan. So, ang tatangal po natin tungkol sa mga wife or asawang babae. Sabi po dito sa Ephesians 5 verse 22, wives, submit to your husbands as to the Lord. So, isa lang po ang malinaw na utos ng ating Panginoon sa mga asawang babae. So, asawang babae po So, kung hindi pa po tayo asawang babae, wala pa po tayong pagsasubmitan ng ating mga sarili. Ang ibig lang sabihin nun, ang utos pa lang sa atin ng Diyos, kung hindi pa tayo wives, ay honor thy father and thy mother. Kasi sumasa ilalim pa tayo sa ating mga magulang. Pero once na tayo po ay naging wives na, inuutos po ng ating Panginoon na isubmit po natin ang sarili po natin sa ating mga asawa. Pero, iba po, ang ating pong tema ngayon ay wolves in sheep clothing. So, ibig sabihin, ito po yung nagli-lead sa family, ibig sabihin si tatay, nagli-lead sa church, ibig sabihin yung mga leaders natin na kalalakihan, na they are sheeps, pero sometimes they can be wolves. So, paano po yun mga kapatid na sinabihan ka na isubmit mo yung sarili mo sa husband mo, pero yung husband mo pala, he is a wolf in a sheep clothing. So, ano yung gagawin natin sa sitwasyong yun? If our husband is a wolf in a sheep clothing, mabait siya sa simbahan, pero sa'yo hindi. O kaya naman, hindi talaga siya mabait at all. Diba? So, ano po gagawin natin? Meron po tayong women in the Bible na nagkaroon siya ng ganitong klaseng sitwasyon. Ang pangalan niya po ay si Abigail. So, ano po yung sitwasyon ni Abigail? So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Samuel. 1 Samuel 25 verse 3. Sabi po dito sa 1 Samuel 25 verse 3, now the name of the man was Nabal, and the name of his wife was Abigail. So si Abigail po may asawa siya, ang pangalan ng asawa niya ay si Nabal. The woman was discerning and beautiful, but the man was harsh and badly behaved. He was a Calebite. So si Abigail po ay gandang babae, at siya po ay discerning. Samantalang si Nabal po ay harsh. So ano po bang naging kwento nito ni Abigail sa ni Nabal? Si Nabal po ay napakasama ng ugali. Tapos dumating yung punto na nanghihingi ng tulong si David kay Nabal. And then naging harsh yung sagot ni Nabal kay David.
At nalaman to ni Abigail, at si Abigail, ginawa niya ng paraan na maayos yung sitwasyon nang hindi niya sinasabi kay Nabal. Anong karakteristik po ni Abigail yung nararapat na meron tayo bilang mga kababaihan? Kasi di ba, ang kababaihan by default nga daw po ay we must submit to our husbands. And kung tayo ay anak na babae, we must submit to our parents, specifically our fathers, di ba? Kasi sila yung head of the family. Pero kung wala tayong father sa family, we must submit to our mother, di ba? So, paano kung yung pinagsasubmitan mo ay merong maling desisyon na ginagawa? Tulad nito ni Nabal, si Abigail, submissive siya kay Nabal. Pero si this time, gumawa siya ng paraan para yung desisyong mali ni Nabal ay may counteract niya. So, ano po yung nabanggit dito na karakteristik ni Abigail? Bukod sa siya ay beautiful, siya ay discerning. So, ibig sabihin po, bilang mga kababaihan, magandang maging character po natin. Hindi lang tayo maging maganda at sexy. We must be discerning. So, mas importante po yun. So, ano pong ibig sabihin ng discerning or discernment? So, discernment, ito yung kakayahan mo na sipatin yung isang sitwasyon. So, ibig sabihin, yun yung kakayahan mo na magdesisyon ng tama at ng mali. So, ibig sabihin, kahit na magsasubmit ka sa husband mo or magsasubmit tayo sa ating mga leaders, we must not blindly submit. Pag sinabing blindly submit, pikit mata ka nang sinasubmit mo lahat-lahat kahit na pangit na yung nangyayari. Tulad nito, ilang taon niyang pinakisamahan si Nabal kahit ganun yung ugali ni Nabal. Pero this time, nung nakita niya na talagang mapapahamak na sila, gumawa siya ng paraan. Kasi si Abigail ay may discernment. Kaya niyang magdesisyon kung ano yung tama at mali. Pero kaya niya rin mag-submit sa kanyang asawa. So, balansehin po natin. Magsasubmit tayo sa ating asawa, sa ating mga leaders, pero balansehin pa rin natin kung ano yung tama at mali. So, paano po tayo magiging discerning? So, paano po ba natin malalaman yung tama at mali? So, una po, seek guidance from God. So, yun ang una at pinaka-importante. Kasi tanging ang Panginoon ang magiging basis natin. Ano ba yung tama at mali? Kasi yung mundo, nag-iiba-iba sila ng sinasabi kung ano yung tama or mali. Dati, mali yung ganito, tas lumilipas yung panahon, nagiging tama na. Pero ang ating Diyos ay firm. Sabi niya sa James 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, let him ask God who gives generously to all without reproach, and it will be given him. So kahit na nagsasubmit ka sa iyong husband, nagsasubmit ka sa inyong magulang, nagsasubmit ka sa iyong leaders, every day, every single day, ask God for wisdom. Hindi yung susunod ka lang blindly sa mga nagiging desisyon nila. So yun po yung number 1, seek guidance from God. So James 1 verse 5. Ano po yung pangalawa? Be humble. So hindi ka magiging discerning kung hindi ka humble. Sabi sa Psalms 25 verse 9, He leads the humble in what is right and teaches the humble His way. So ang ating Panginoon, naturalesa niyang nililid yung mga taong nagpapakumbaba sa Kanya. Si Abigail, bukod sa nagpakumbaba siya sa Diyos, nagpakumbaba siya mismo kay David. Ang ginawa niya po, nagpatira pa siya sa harap ni David. Nagsorry siya kay David sa kasalanan ng kanyang asawa. Pero inyo po yan, ganun ka-humble si Abigail. Kaya nilid siya ng Panginoon sa kung anong tamang gagawin. And later on, di ba, pinagpala si Abigail, naging asawa siya ni David. So, ano po muna? Seek guidance from God. And then, hindi ginaguide ng Diyos ang hindi gustong magpag-guide sa Kanya. Hindi tayo pipilitin ng Diyos. Hindi ka i-guide ng Panginoon kung may sarili kang desisyon. Diba? Pag di ka humble, pinipilit mo kung anong gusto mo. Diba? Di ka nakikinig sa Diyos. And ang last payo para maging discerning tayo by constant practice. So, practice makes us almost perfect. Sabi po sa Hebrews 5 verse 14, but solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained.
So, paano matitrain yung discernment mo? By constant practice to distinguish good from evil. So, lagi mong pipiliin yung good by the grace and guidance of God. And then, pag lagi mong napipili yung good by constant practice, madali mo na lang madesisyonan na yung mga desisyon mo ay base sa pamantayan ng ating Panginoon. So, paano po tayo magkaroon ng discernment? Una, seek guidance from God. Be humble and submit to God. 3, by constant practice. So, let us submit ourselves to authority, but let us not tolerate. Let us support, not tolerate. Yun lang po at happy Sabbath. Magandang umaga po muli para sa ating lahat. Para po sa ating mission story, ang ating pong mission story ngayong umaga ay nagmula sa bansa ng Poland. Ayan, at itinahagi siya ni Brother Rizard. Yan, Brother Rizard na nagmula sa bansa ng Poland. So, ating pong panoorin ang ating pong video para sa ating story. Pangsanlibutang ulat. Sinubukan ng Ama, sinubukan ng Diyos. Richard, August 26. Isang gabi, si Richard ay nagmamaneho ng kanyang sasakyan kasama ang kanyang binatilyong anak na si Thomas. Habang sila ay naglalakbay, ikinuwento ng Ama ang kanyang mga kamangha-manghang karanasan na naranasan niya kasama ang Diyos sa daan. Kapag nagmamaneho ako ng kotse ko at nasira ito sa daan, kadalasang tinutulungan ako ng Diyos para maayos ito. Sabi ng tatay ni Thomas, minsan mayroong isang mekaniko na darating upang tulungan akong maayos ang sasakyan. Minsan naman ay may huminto sa akin na isang sasakyan upang tulungan ako, at may pagkakataon din na ang aking sasakyan ay nasira malapit sa isang talyer na may mekaniko. Nakinig si Thomas sa kanyang ama na walang nakikitang reaksyon sa kanyang mukha. Maya-maya, huminto ang mag-ama sa isang gasolinahan upang magpakarga. Nang matapos na sila, sinubukan ng tatay na paandarin ang sasakyan, ngunit hindi ito nag-stop. Nagkaroon ng reaksyon sa mukha ni Thomas. Nakangiti siya at nagsabi, "Tingnan natin, tatay." Sabi niya, "Ngayon masusubok na natin ang sinasabi mo. Kung talaga bang tinutulungan ka ng Diyos kapag nasisira ang iyong sasakyan." Pinuntahan ng tatay ang babaeng namamahala sa gasolinahan at nagtanong siya, "May available ba kayong mekaniko sa ngayon?" Tanong niya. "Nagbibiro ka ba?" Sagot ng babae. "Ngayon ay 11 p.m. na. Umupa na lang kayong mag-ama ng kwarto sa hotel at maghintay hanggang bukas ng umaga." Umiling ang tatay. "Hindi," sabi niya, "kailangan kong ipakita sa aking anak kung paanong pinamumunuan ng Diyos ang aking buhay." Bumaba ang tatay sa sasakyan at tinawagan sa cellphone ng isang mekaniko na tumulong mag-ayos ng kanyang sasakyan noong nakaraang linggo. Nagbigay ang mekaniko ng instruction sa tatay kung ano ang kanyang dapat gawin sa sasakyan. Ngunit hindi maintindihan ng tatay kung ano ang kanyang gagawin at isa pa ay wala naman siyang dalang ano pa mang kagamitan para maayos ang sasakyan. Bumaba si Thomas sa sasakyan habang may kausap ang kanyang tatay sa cellphone. "Itay," sabi niya, "may grupo ng mga kalalakihan doon na parang may problema din sila sa kanilang sasakyan at maaring may mga mekaniko doon. Baka sakaling pwede nilang tingnan ang ating sasakyan. Tawagin mo sila," sabi ng tatay. Lumapit ang mekaniko at sinubukang ayusin ang kanilang sasakyan. Sa loob lamang ng 5 minuto ay naayos na ito. Natuwa ang tatay. "Tomas, nakita mo kung paano gumagawa ang Diyos," sabi niya sabay ngiti. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa mekaniko, binayaran siya at binigyan ng isang aklat tungkol kay Jesus. Nagpasalamat ang mekaniko sa tatay at umalis.
Umalis ang mga kalalakihan bukod sa isa. Nanatili siya sa likod. Kilala kita, sabi ng lalaki. Talaga, sabi ng ama, maraming tao ang magkamukha. Baka napagkamalan mo lamang ako na iyong kakilala. Hindi, sabi ng lalaki. Kilala kita, nakita kita sa isang Easter program sa Seventh-day Adventist Church noon. Naalala ng tatay ang programa ng Pasko ng Pagkabuhay. Siya ay tumulong sa pamumuno sa programa. Naglingkod siya bilang direktor ng kabataan para sa Adventist Church sa Poland noong panahon yun. Oh, ako nga yun, sabi ng tatay. Sumagot ulit ang lalaki. Dati akong Seventh-day Adventist, pero hindi na ngayon. Tiningnan ng tatay ang lalaki na may matinding habag sa kanyang mukha. Hindi lamang nagkataon na nandito kami at nagkaroon ako ng problema sa aking sasakyan upang tayo ay magkita at makapag-usap, sabi ng tatay. Nanalangin ang tatay kasama ang lalaki at binigyan siya ng aklat tungkol kay Jesus. Pagkatapos ay umalis na ang lalaki. Ang tatay sa kwento ay si Sir Diankowski. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa lalaki at hindi siya nakapanatili bilang isang Adventist. Ngunit sigurado ako na pinangungunahan tayo ng Diyos sa mga kamangha-manghang paraan kapag sinusunod natin siya, sabi niya. Salamat sa iyong ika-13 Sabbath offering noong 2017 na tumulong sa pagbuo ng isang studio sa telebisyon para sa Hope Channel Poland. Ngayon, si Sir Diankowski ay ang presidente ng Seventh-day Adventist Church sa Poland at isang regular na tagapagsalita sa Hope Channel Poland, ang lokal na affiliate ng Hope Channel International. So, ayun po ang ating mission story sa umagang ito. Makikita po natin once na hinayaan natin ang Panginoon na sa ating Hello. Yan na pag hinayaan po natin yung Panginoon na siyang manguna sa ating buhay, hindi niya tayo papabayaan na may mga tao siyang ipapadala para sa atin, para tulungan tayo at ipakita na siya talaga ay buhay at tayo ay tinutulungan niya. At ganun din na tayo din mismo ay ginagamit ng Panginoon upang makapagbigay mensahe at tulong sa ibang tao. So ayun lamang po ang ating mission story sa umaga po ito. Tayo po ngayon ay tutungo na sa ating care group. Mag-check po muna tayo ng attendance. Pagkatapos pahatiin po natin yung grupo. Magkakaroon po tayo ng sharing. Tsaka testimonies po ng bawat isa itong nakaraang linggo. At kung ano po ang maganda para sa bawat isa na member po ng care group. Ganun din po, may mga programa tayo na sinasuggest nandito po sa ating monitor. Yun po, kung maaari po natin sundan, kaya lang po sa loob ng 10 minutes, baka hindi po tayo makasunod ng magawa natin ito lahat. Paano po yung kaya natin, gawin na lang po natin. Ngayon po, yung iba, baka pwede po lumipat dito para po sa pang grupo. Hindi po kasi natin madi-discuss lahat yan or magagawa kung hindi po tayo nagkakaisa. Mga iba po, brother, pwede ka dito sa kabilang side. Yung iba po dito sa kabilang side na to. At kung sino pa ang gusto nyo manguna, piliin nyo na lang po. Sister Julie, pwedeng dito ka sa kabilang side. Para po mag-lead ng isang care group. Ayan po, at tayo na po ay tutungo sa ating care group.
So, para po sa ating pagtatapos, tayo pong lahat ay tumayo at awitin ang ating Closing song na I will go. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go and see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus now, because I have decided to go. Dinig ni Jesus tumatawag, tugon ko ay hayop. Nagangin-angin tumatangis, tugon ko ay hayop. Ibabahagi ang pag-ibig, ang mapalad na pag-asa. Kung mahina ang loob, tatawag kay Jesus, hanggat na pa siyang hayop. Tayo po manalangin. Diyos, ang makapangyarihan ka sa lahat, ang kanan ay nasa mga langit. Lubos po kami nagpapasalamat sa mga oras na ito, Panginoon, dahil ikaw nagbigay sa amin ng kalakasan, kaligtasan, Panginoon. Lalo na, maraming salamat, Panginoon, sa iyong wagas na pag-ibig sa bawat isa sa amin. At kami po ay nakapag-aral ng iyong banal na salita, nawa ito ay makabigay sa amin ng kalakasan at napaghintay kami sa iyong pangalawang pagdating, Panginoon, nakasama ka lagi sa buhay namin, Panginoon. Wala kaming magawa kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Tulungan mo kami na ang bawat isa ay maging pagpapala sa mga tao sa paligid namin. Ito ang aking samang patuloy nga kami kabayan, Panginoon, hanggang sa paglubog ng araw, sa araw ng Sabat na ito, at pagpalain ang bawat isa. Ito ang kasamang piling dalangin sa mga pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. My life.
Pasensya na po, kailangan ko magsuot ng pampanahon ng letra. Napakalimutin ng letra. Ang ating pong title ng ating message ay Wolves in Sheep Clothing. Ito po ay sinulat ni Anne Hamel at Sherry Corner. Sabi po, Have you ever heard the analogy that compares the church to a flock of sheep? I am quite sure you have. Both the Old and the New Testament refer to God's people as sheep, to the body of believers as a flock, and to our Lord as a shepherd. One of the most beloved chapters in the Bible in Psalms 23. The Lord calls himself our God, our good shepherd. In John 10:11, and we are the sheep in his pastures. But our leaders are also compared to shepherds. In addressing pastor and elders as tending the flock. Paul says, be on guard for yourself and for all the flock to shepherd the church of God. Ang tama po, ano sabi po? Yung pong pagkukumpara sa simbahan, sa mga tupa, yan po ay ang sinasabi dito. Na yung tupa daw po ay kinukumpara sa simbahan. Yung tupa po, tayo po yung component ng church. Pero maybe one of our leaders brought you, it should never happen to you. Sabi po dito, nang sumulat nitong message ito, friend, don't let these experiences define you or determine the rest of your life. The church and the world need you. God needs you. He needs your energy, your perspective, God-given gift. God has a place for you in His kingdom. A place here on earth where only you can make the difference He has in mind. So, pursue healing, seek help, and move forward. It's time. So, ang sabi po dito, advice ng sumulat nito, lumantad po, humingi ng tulong, para po maisaayos ang bagay. At kung dati sabi nga po, lumantad at humingi po, at i-portion natin ang healing. Yung healing po kasi, sa Panginoon Diyos lang natin yan makakamtan. Siya lang naman po makakapagbigay niya. So, ang healing ko po, let us pray. Let us pray for those who have been abused. Pagdasal po natin sila na sila ay makamtan din nila ang kapayapaan sa kanilang buhay. Hindi po sila lumayo sa ating iglesia, bagko sana po ay pagkalooban sila ng Panginoon ng mas matibay na pananampalataya, maniwala sa Kanya at ibigay po sa Kanya at bigyan po yung mga na-abuse ng total healing ng ating Panginoon. Yung lamang po at happy Sabbath po sa lahat.
Pakibukas ng mic. Okay na? Okay na po? Okay na po? Sing a song that will cheer us by the way. In a little while we're going home. For the night will end in the everlasting day. In a little while we're going home. In a little while, we shall cross the billows full. We shall meet at last when the stormy winds are past. In a little while we're going home. To do the work that our hands may find to do. In a little while we're going home. And the grace of God will our daily strength renew. In a little while we're going home. In a little while, in a little while. In a little while we're going home. In a little while, we shall cross the billows full. We shall meet at last when the stormy winds are past. In a little while we're going Tayo po ay manalangin. O Amang Banal, siya pong makapangyarihan sa lahat. Alam po namin na kayo ay naghahanda ng aming tahanan dyan sa kaitaas-taasan. At alam po namin na kami po ay iyong ihahanda sa bayan na langit na aming titirahan. Ama, hinihiling ko po na puspusin niyo po ang bawat isa ng banal na Espiritu. Magkahiwa-hiwalay man po kami ng panandalian, kami po ay magkikita-kita muli sa susunod na araw ng Sabat. Nawa po ang aming narinig o napakinggan sa mga kwento ng mga nakaranas ng abuse sa kanilang buhay. Nawa, Panginoon, sila po ay gabayan, patnubayan, at ganon din po kami na mga mananamba dito sa Rockdale. Kami po ay iyong gabayan, patnubayan, at nawa po, Ama, maiwasan po ang mga ganitong pangyayari sa loob ng simbahan na kami po ay inyong ingatan. Lagi niyo po kami sasamahan ng iyong mga libo-libong anghel upang kami ay maging maayos ang aming pananampalataya sa inyo. Patawarin niyo po kami kung saan man kami nagkulang, nagkamali. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.